Kumusta sa'yo? Handa ka na ba para sa isang malalim na pagsusuri natin ngayon? May hawak tayo mga material dito na, alam mo yon, medyo challenging sa karaniwang pagtingin natin sa pagiging disipulo. Ang sabi kasi, ang tunay daw na pagdidisipulo, hindi lang yan programa o listahan ng gagawin. Natural na resulta raw ito, isang pag-apaw mula sa isang pusong tunay na sumasamba. Mula sa mga sipi at komentaryong pinag-usapan natin, parang hinahamon talaga nito yung usual na approach, di ba? Kaya ang layunin natin sa paghimay na ito ay unawain paano nga ba nagiging ugat ang pagsamba, hindi lang basta extra o palamuti, kundi yung pinaka-core ng paghubog sa'yo bilang isang alagad. Sige, umpisahan natin. Ano ba talaga ang kaibahan ng pananaw na ito? Yung sinasabi mong ugat. Magandang tanong yan. Ang pangunahing idea kasi, di ba, madalas pag narinig natin yung discipleship, ano ang nadanggaisip natin? Mga hakbang, programa, klase. Eksakto. Mga steps, curriculum, memory verse, mga meeting. Pero ang idinidiin ng mga source na to, ang pinaka-engine, yung puso talaga ng pagdidisipulo. Hindi yung paggawa, kundi yung pagkamangha. Yung pagsamba mismo sa Diyos. Yun daw yung pundasyon. Hindi yung mga activities lang. Interesting yan. Parang baliktad nga sa karaniwan, no? Kasi madalas, parang inuuna yung turo bago yung experience ng pagsamba. Dito, sinasabing ang pagsamba huna ang pinagmumulan. Tama. At hindi ito bagong idea actually. Kung titignan natin yung pattern sa Biblia. Si Abraham halimbawa, Genesis 12. Bago siya nag-umpisang maglakbay sa hindi niya alam kung saan, anong ginawa niya? Nagtayo ng altar. Sumamba. Si Moses, Exodus 3. Bago niya hinarap si Farao at yung buong Ehipto, yung sa burning bush. Doon muna siya sa harap ng nagliliyab na puno, 'di ba? Sumamba, nakinig. Si Isaias, Kabanata 6. Bago yung sikat na, "Heto ako, sugiin mo ako." Paano muna nangyari? Nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya, namangha siya, sumamba siya. Pati nga sa Great Commission, Matthew 28. Yung utos na humayo. Yung mismong utos na gumawa ng alagad. Bago ibigay ni Jesus yun, anong ginawa ng mga disipulo? Sabi, sila'y sumamba sa Kanya. May pattern nga. Hindi ito nagkataon lang. Parang ito yung blueprint. Worship precedes mission. Pagsamba muna bago pagsugo. Okay, so dito nagiging mas malaman. Ibig sabihin, hindi sapat yung alam mo lang ang teolohiya, kahit kabisado mo lahat kung yung puso mo hindi naman tunay na sumasamba, parang kulang pa rin. Eksakto. At yun yung panganib eh. Posible tayong makaligha ng mga eksperto sa Biblia, magaling sa ministry, pero hindi naman talaga sila na-transformed, hindi na bago ng personal na pagkikita nila sa Diyos. Oo. Yung parang ang galing magturo pero sa buhay, iba. Oo. Kaya napaka-importante nung sinabi sa 2 Corintios 3.18. Sabi doon, tayo'y binabago habang minamasdan ang kanyang kaluwalhatian. Yung pagtingin, yung pagtutok, paghanga, pagsamba, yun ang nagre-resulta sa pagiging katulad niya. Pagtingin leads to becoming. Okay. At kapag ikaw ay nagiging katulad niya, yung pag-share mo ng faith, yung pag-akay sa iba, hindi na siya parang trabaho lang. Nagiging natural na lang. Natural na pag-apaw na lang. Kusa. Kaya pala ang ganda nung term na natural na pag-apaw. Hindi pilit, hindi dahil kailangan lang sa ministry checklist. Parang baso na puno, di ba? Umaapaw na lang talaga kasi puno. Ganun nga. Mga leaders natin sa mga simbahan, baka kailangan nating i-check ulit yung sukatan natin ng success sa discipleship. Hindi lang yung bilang ng attendees, di ba? Hindi lang numbers. Kundi, anong klaseng mananambaba ang nahuhubog natin? Mga tao bang tunay na na-encounter ang Diyos at nababago? Baka yung pag-prioritize sa corporate worship, sa personal na devotion, kasing halaga yan kung hindi man mas mahalaga kaysa sa pinakabagong discipleship material. Tama. Yung kultura ng presensya. Oo. Pangalawa, para sa bawat isa sa atin, sa'yo, simple lang siguro. Unahin ang relasyon. Unahin ang pagsamba bago ang gawain. Bago ka mag-share, mag-lead, mag-serve, kumusta mo na yung puso mo? Puno ka ba? Magandang paalala yan. Kasi ang totoo, ang pinaka-powerful mong tool sa pag-aakay sa iba, hindi yung galing mong magsalita
Ano yun? Yung buhay mo. Yung buhay na kitang-kita na mahal mo ang Diyos at nag-i-enjoy ka sa pagsunod sa Kanya. Yun ang nakakahawa. Yun ang authentic? Oo. Kasi ang mundo ngayon, uhaw sila sa authenticity. Hindi lang sa information. Hinahanap nila yung totoong karanasan sa Diyos. Malinaw nga. So, ang pagdidisipulo na hindi galing sa pagsamba, parang mababaw, madaling mawala. Pero pag galing sa pusong sumasamba, ito'y buhay, may spiritu. At kung saan kumakalat, Tama. At siguro, ang pinaka-takeaway, ang tunay na disipulo hindi yung pinakamaraming alam na verses, kundi yung pinakamalinaw na nakakita sa Diyos at dahil doon, nabago talaga. Transformation ng bunga. napakaganda. Kaya iiwan namin sa iyo itong tanong para pagnilayan mo kung ang pagsamba, yung personal mong pagkamangha at pagtugon sa Diyos, ay siya ngang simula at puso ng pagiging disipulo, paano kaya nito pwedeng baguhin hindi lang yung mga programa mo, kundi yung pang-araw-araw mong kilos, yung pakikitungo mo sa Diyos at sa kapwa mo? Ano kayang isang maliit na hakbang ang pwede mong gawin simula ngayon para mas mauna yung pagsamba bilang pundasyon ng lahat? Isipin mo yan.